Una tayong minahal ng Diyos. Ako po si Father Eric Arada mula sa si Diyos ng Lipa at Kuraparako ng Parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay, pananampalataya at patuloy ang pagdinilay at paglaganap ng salita ni Diyos. Ang huling habilin ni Jesus ay ang patas ng pag-ibig para sa kanyang mga alagad. Maaring nababahala si Jesus na maaring mag-away-away sila at mag-agawa ng posisyon. Pero ibang klase ng pag-ibig ang nais ni Jesus na mangyari sa kanila. Sabi ng yumaon nating Santo Papa Francisco, paano bang magmahal si Jesus sa atin hanggang sa katapusan, hanggang naibigay niya ang buong sarili niya sa atin? Tandaan natin, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ito ang sentro at pundasyon ng ating pananampalataya at lahat ng paraan na ipahayag natin. Sabi ni San Juan, hindi dahil minahal tayo ng Diyos, kundi minahal tayo ng Diyos. Huwag nating kalimutan ito. Ang ating abilidad at ang mga merito ay hindi sentro, kundi walang kondisyon, malayang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Nagsimulang hindi sa doktrina o kawang gawa, kundi maramdaman natin na tayo'y minahal ng Diyos. Mula tayo isilang sa mundo, tayo minahal na agad ng Diyos. Huwag natin isipin na karapatan natin na isilang sa mundo. Hindi tayo isinilang para dahil lang kailangan tayo ng Diyos at maaaring magmalaki tayo sa Kanya sa bawat yugto ng buhay natin, mula sa ordinaryong gawain hanggang sa mga pagsubok sa buhay. Tayo inaalagaan, kinagabayan, pinagagaling at pinagtatanggol ng Diyos lagi. Kahit tayo ay nakasala na pa, patuloy pa rin ang pag-ibig ng Diyos na tayo patawarin at ibangon. Sa bawat baktawa at pag-iyak natin, napapakinggan natin ang Diyos. Kahit tayo nag-iisa at walang pumapansin, nakikita tayo, sinasamahan tayo ng Diyos. Kahit walang nakipag-usap sa atin, ang salita ng Diyos ay patuloy nagbibigay saya at suporta sa atin. Madalas ang tao nagbubulag-bulagan at bingi-bingihan sa presensya ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na tinanggap natin mula sa Panginoon ay ang persa na magbabago sa ating buhay. Bubuksan ang ating puso at hayaan tayo magmahal. Kaya hama sa atin tayo'y magmahalan sa isa't isa. Hindi dahil tayo kaibig-ibig o may gawa sa ating kabutihan o magkasundo tayo. Hindi dahil may kondisyon tayo at malaki ang utang na loob sa nila, kundi ang tanging dahilan lang ay dahil minahal tayo ng Diyos. Minsan natanong yan sa isang tao, ba't mo ako minahal? Kahit ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Tinutulungan pa ako at inalagaan sa kabilang pagkukulang ko sa iyo. Simple lang sagot, dahil minahal tayo ng Diyos at misyon natin iparamdam sa iyo at sa lahat ng pag-ibig ng Diyos. Bakit sa bawat kabutihan ay lagi may kapalit na kabayaran? Para sa bawat tulong at utang na loob na hindi malilimutan, pwede bang ibahagi na lamang at ipasa kahit kanino, kahit hindi karapat-dapat? Ganito magmahal si Jesus sa atin. Namatay siya sa krus para sa ating lahat. Kaya nga madami naghihinakit at tatanong sa manloob na nasaktan sila sa mga tao, minahal nila at hindi nasuklian ng pagmamahal. Let us pray. Father in heaven, you have loved us first. Help us never to forget that you are loved, so that this sure conviction might triumph in our hearts over the seduction of the world, over the inquietude of the soul, over the anxiety for the future, over the plight of the past, over the distress of the moment, but grant also that His conviction might discipline our soul, so that our heart might remain faithful and sincere in the love which we bear to all those who you have commanded us to love
as we love ourselves. Amen.